Nasa kabilang linya na sa ating Zoom, no, si Attorney Cecilio Duca. Siya po ang Associate Dean, School of Law ng University of Makati at professor po siya, no, ng Constitutional and Labor Law. Ayan. Maraming mga ganap talaga kapag ka Christmas party, no? Year-end party, Christmas party, hindi ba? Okay. Itong pagsasayaw daw pagka Christmas party or year-end party, pwede bang ireklamo ito, attorney? Bakit ba bawal ito, Attorney Duca? Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas kasamang Jamie at sa mga taga-pakinig at taga-panood. Oh. Doon sa tanong mo, kung gustong sumaya, walang problema. Pero Mm. kung ayaw at medyo dalawang pa ay parehong kaliwa Oo. at mapapahiya siya, ay maaari ho siyang tumanggi. At kapag ka Oh. pinilit, pwede hong pumasok doon sa Safe Spaces Act. Kasi Ah. violation ho ng kanyang safe space. Talaga? So kung Oo. halimbawa ho, yun nga kanina, no, halimbawa sa mga establishment, hindi lang naman ito yung pagsasayaw or sa pilitang pagpapasayaw sa tuwing Christmas party. Meron yung ibang mga establishment po, like halimbawa po, mga kilalang mga fast food, no? Kung Mm. minsan yung mga gimmick nila, pagsusuotin nila ng Santa hat or kaya naman ng anything na related sa Pasko. So kung Mm. halimbawa po ako, Muslim ako, o kaya naman na iba ang relihiyon ko at hindi wala kaming Pasko. Pwede bang tanggihan ko 'yon? Sasabihin ko kay manager na, "Wag mo niya akong pagsuotin ng Santa hat." Oh. Pwedeng-pwede hong tumanggi sapagkat ito ho ay taliwas o labag sa kanyang paniniwala. Tandaan ho Ah. natin na ang religious freedom ay constitutional right. So kung Mm. ito ho ay lalabag doon sa kanyang pananampalataya, ay maaari po siyang tumanggi at hindi siya po pwedeng pilitin ng employer. Ay talaga kahit na halimbawa mo yung Santa hat lang ganyan? Kasama po yon. Kasi maaari pong malabag yung kanyang pananampalataya. Tandaan ho natin na ang karapatang manampalataya ay may karapatan din na umaksyon ayon sa kanyang pananampalataya. Okay, okay. And paano po kung halimbawa naman, halimbawa yung, pa-attend sila halimbawa ng Christmas exchange, gift, mga ganyan, parehas lang din po? Ganun din po yon. Kasi kung hindi ho ito tinatanggap ng kanyang paniniwala, maaari ho siyang hindi pumayag at sabihin niyang labag po ito sa pananampalataya ko. At si employer, rapat pong igalang yon. Okay, okay. So, ano po yung maaaring sabi ninyo 'no, yung paglabag sa Safe Space Act. Mm. Okay. Ano pa ho yung maaaring kaharapin ng employer kung sakaling pilitin nga niya yung empleyado niya na magsayaw or sumali sa mga ganitong mga pagtitipon? Kung ito po ay magiging harassment, meron kasi Oo. tayong tinatawag na gender-based sexual harassment o kung anumang uri ng pang-aabuso at violation ng safe space, sa ilalim po ng batas, po pwede hong magmulta o Mm. kaya ay makulong, depende ho sa paglabag, ang employer. At itong employee naman po pwede niya rin pong ireklamo sa Department of Labor sapagkat may mga direktiba na po ang Department of Labor tungkol dyan. Na pag-ayaw, wag ho natin pilitin dahil masasaktan ka lamang. Okay. So, siyempre ho, kumbaga parang ano, ito na naman tayo sa masasaktan. Okay. So, siyempre, hindi naman ho lahat na pare-parehas tayo ng religion, no? So, Mm. under our constitutional right, talaga hong ang mga empleyado na ika nga'y hindi sila, yung religion nila, hindi nagpa-practice ng Christmas, ay hindi po talaga sila kakayanin or dapat na obligahin na mag-celebrate ng Christmas. Opo, kung labag po ito sa kanilang pananampalataya, constitutional right po yun na manampalataya. Ika nga ng Korte Suprema, the freedom to believe Mm. includes the freedom to act on your beliefs, provided lawful po yung mga aksyon natin ayon sa ating pananampalataya. Ito, nako, paano daw po kung halimbawa binantaan, di sige, bahala ka, hindi ka na i-renew or hindi kita ipo-promote. Paano daw po? Ayan, nako, may mga pagbabanta na. Halimbawa, hindi kita i-renew o kaya naman hindi ka mapo-promote, sige. Kailangan mag-perform ka.
Yan po, discrimination ho yan. Kasi kung wala po sa job description niya ipinapagawa, Mm. hindi ho maaaring maging dahilan para matigil o hindi rin yung kanyang kontrata o hindi siya ma-promote. Kaya lang alam niyo po sa katotohanan yan, sa ating karanasan, Oo. kapag ka nainis sa'yo yung employer dahil di ka sumusunod, marami hong pwedeng gawin Mhm. na hindi mo alam, nilalabag na pala yung iyong karapatan. Kaya po medyo maging vigilant din yung mga employees. At yung mga employer naman, pag sinabi pong ayaw, huwag na natin ipilit. Kasi baka hindi komportable yung tao, baka mamroblema tayo dun sa paglabag sa kanyang safe space. Okay. Yun hong halimbawa, 'di ba, pagka Christmas party, kadalasan talagang inire-record pa 'yan eh. Halimbawa pumayag si employee. Okay, sige, sasayaw na nga ako, ganyan. Tapos, ni-record naman, di syempre, halimbawa, medyo nakakahiya yung, ayaw niya talaga. Bawal ho ba yun? Or kailangan talaga, halimbawa, before you post it sa social media, yung mga nakunan na video or pictures during the party ay dapat ipagpaalam pa doon sa mga taong nag-perform. Ang kwano kasi dyan, kung ito ay magiging dahilan ng pagkapahiya ng tao, meron siyang karapatan na ipa-take down ito. Kaya lang po, kung isipin natin, ito ay isang public event, so kukonti po ang expectation of privacy. Kasi kahit sino po pwede yung mag-picture niyan at mag-capture eh. So kaya lang po kung mapapahiya siya dun sa pagpo-post at hindi naman kinakailangang i-post, po pwede siya mag-demand na ipa-take down yung nakakahiyang post na yan. Okay, okay. So, kumbaga parang, lalo na kung halimbawa, mag-isa lang niya na subject dun sa posting, ano? Oo, okay lang kung pare-parehas na nakahiyaan. Kung marami ho sila. Kung marami. Hindi, pero kung isa lang niya talaga, so, and feeling naman niya talagang parang ayoko nga dahil napahiya ako, so pwede niya ipa-take down yun. Oh, Pwede okay. po yun. I see. Okay. Ito ho madalas mga nangyayari, no, kapag halimbawa magpa-practice, kumakain ng oras after office hours. Ito po ba ay okay lang? Okay lang naman po yun. Kung after office hours na, walang problema ho doon. Kasi hindi nasaklaw ng disciplinary authority ng employer yon. Unless may ginagawa ho sila na laban doon sa mga regulasyon ng pala employer. Okay. Pero dapat ba halimbawa na i-file ito for overtime pay? Kung may pinapagawa pa hong trabaho sa kanila at ito ho ay hindi na oras ng trabaho, kailangan nung bayaran sila ng overtime. Kasi sinasabi ho ng ating batas, anumang gawain na lagpas sa 8 oras, entitled do ang employee sa overtime pay. Okay. And this has nothing to do with their work. So, Lalo na po yun. Okay. So talaga, so pwede. Pwedeng mabayaran sila. Okay. Okay. So, Alam mo minsan, clarify ko lang po, no? Kasi minsan, may mga presentation, tapos mag-overtime sila para mag-practice. Baka hindi na saklaw ng overtime pay yun. Kasi gusto nila manalo. Okay. So, yung pagpa-practice Hindi ko kasali. yung overtime, hindi kasali. Ayun. Yung iba naman, nagpa-practice during working hours eh. So, ito ay wala namang kaso pagka ganon? Or, Ay baka ho bawal yun dahil dapat nagtatrabaho sila, hindi dapat nagpa-practice during working hours naman. Okay. So, talagang pinaka-safe ay wag na lang mag-perform, ano? O, mag-ano na lang, tawag dito, mag-exchange gift o kaya magkantahan na lang, yan, instead of sayawan. May dagdag ko lang sa Jamie kasi yung mga unang henerasyon, makakasama na ako dun sa unang henerasyon na yan. Yung mga ganyang katuwaan, okay lang naman yan. Pero kayo kasi medyo sensitibo ang mga tao at lalo na may mga batas tayo na pinoproteksyonan sila. Number 1 na nga po yung Republic Act 11313, yung Safe Spaces Act. Okay. So, kumbaga parang kapag nalabag mo ito, baka malagot ka as employer. O, yun. May parusa ho. May parusa. Okay. So, ito halimbawa, attorney, sabi ninyo, hindi naman po pwedeng mag-practice during
office hours, and then Mm. syempre hindi din babayaran pagka naman nag-practice ng after office hours. Paano 'yon? Halimbawa gusto talaga nila ng presentation, mga ganyan. Mm. Sila po ang gagawa ng oras nila after working hours na, pero hindi na ho saklaw ni employer yon kasi working hours lang po. Now, kung pinapayagan naman ho sila na mag-practice during working hours, walang problema. Ang ano lang ho natin dito, kung may permiso. Ngayon, kung wala, ay hindi ho nila pwedeng ipilit. Paano naman daw? Ito. Maganda yung tanong ni Asek. Paano naman daw yung required ang 500 na exchange gift? Oo nga. Bakit ba ano? So, ganun. Maraming nagre-reklamo dyan eh. Sabi, Oo. 500 yung binigay ko, natanggap ko 200 lang. Oo nga. At sagot na ho, it's better to give than to receive. Parang sa buksingero ho ata yun. Hindi, pero oo nga no, dapat talaga kapag 500 pesos, o di dapat pantay-pantay na lang, bawa 300. Pero paano ho yun? Talagang kumbaga parang required ho ba na ganoon na 500 pesos or higit pa? Actually, masyadong mahal yung 500. Pwede naman pang Noche Buena yan eh. Kaya hindi naman pwedeng pilitin na ganun talaga yung amount kung hindi kakayanin. Kasi yung mga tao po na hindi kaya, halimbawa, yung mga minimum wage earner, Yes. halos isang araw na ho nilang sweldo yan eh. Tama. So, pero kung nakakaangat-angat naman sa buhay, wala naman sigurong problema kung 500 o mas mataas pa. Oo. At saka, ako noon, pagka nagpapa-exchange gift ako, halimbawa, tawag dito, halaga, halimbawa, 300. O para sigurado tayo na walang dayaan, mga ganyan. Kasi nga yung iba, hindi ko maintindihan, bakit, 'di ba? Maging generous na lang o kaya naman kung wala talaga, wag kang sumali, ganyan. Anyway, sabi ko wag aalisin yung presyo ng kung 'di ba? Kung ano yung pagkakabili mo, yun yung ilagay mo na presyo para nang sa ganon ay fair din dun sa makakakuha ng gift mo na ito tama itong presyo na ito, ganyan. Ako, bata pa ako, nabibiktima ho ako niyan eh. Ay, naku, Susunod parehas ka sa po presyo, tayo. pero yung makukuha mo mas mababa. Oo. Lalo na nung elementary ko, nako, ayan, kaway-kaway dun sa mga kaklase ko na nagregalo sa akin ng t-shirt na patis, ganyan. Oo, ewan ko ba. Anyway, eto ho, para dun ho sa mga nanonood at nakikinig ho sa atin ngayon, no, na posibleng may ganitong karanasan at hindi raw po sila aware. Pwede pa ba nilang i-report ito? Paano po nila gagawin? Parang talaga, kung ngayon lang nila na-realize yun, na-violate pala ako, pwede pa ho ba na mag-file ng reklamo? Pwede naman po kung depende ho sa paglabag kasi kung lumagpas na ho na siguro mga 5 taon na hindi na ho po pwede yan. So mga ganun lang ho. Depende kung ano yung nalabag sa tingin nila, pwede naman silang magreklamo. Pero mas mahalaga ho sa panahon yung magpatawad dahil Christmas naman. Yes. Patawarin na lang natin at wag na lang ulitin. Oo, tama. Anyway, attorney, bago tayo tuluyang magpaalam, no? Doon po sa mga halimbawa hanggang ngayon hindi pa rin po ibinibigay yung kanilang 13th month. Pwede pa din ba 'yon? May problema po 'yan dahil sinasabi po ng ating batas, ang 13th month pay na ito po ay yung salary for 12 months divided by 12, yung quotient o yung resulta, dapat po matanggap ng empleyado on or before December 24. Pag lumagpas na po doon, ay may violation ang employer. Ayun. Dun sa mga hindi pa nagbibigay, 'di ba? Tagpo Pero ba linawin kayo? lang po natin. Oo. Linawin ko lang po, iba po yung Christmas bonus sa 13th month pay. Ang Ayun. nire-require po ng batas ay ang 13th month pay. Yung Christmas bonus, kapag ka po galante si employer, may bonus tayo. Oo, Pero or kung kumita hindi yung galante kumpanya. employer, ipanalangin na lang ho natin. Okay. Anyway, thank you so much, Attorney Duca. Saan ka po nila po pwedeng i-follow? At syempre, baka meron ka pong mensahe sa ating mga kababayan po na nanonood at nakikinig sa atin ngayong holidays. Maraming salamat po sa pagkakataon. Pwede po kayo mag-subscribe sa CD Duca Law YouTube channel. Marami po tayong mga lectures doon at mga hugot lines.
pwede rin po kayong mag-follow doon sa CD Ducalo Facebook account naman. At maraming salamat po at Merry Christmas po sa lahat. Enjoy ho natin yung holidays at maging safe po tayo at sana maging mapagbigay sa kapwa. Ayun, tama naman. Merry Christmas po and Happy New Year, Attorney. Mabuhay po kayo. Ayan, maraming salamat po Salamat sa po. inyo. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Ducalo, where law is made simple and life is made easier. See you next time!